siguro hindi ko na masabi, no, galit na talaga yung mga tao. Biruin mo, tagal-tagal na, mag-iisang taon na magmula na nagsalita na dapat na parusahan yung mga na-involved sa korupsyon. Pero hanggang ngayon wala tayong nakikita. Nagalit na nga ako sa mga to bakit hindi naman ngang na-anticipate yun Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig. 325 million na po ang nagagastos natin dyan sa lintik na impeachment na yan. Hindi po makatarungan. Okay po yan na gumastos tayo sa kung ang hinahabol po natin ay trilyon na ginastos sa flood control. What's up mga kababayan, page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Kahit panay na ang baha at tag-ulan mga kababayan, itong impeachment pa rin ni VP Sara ang tinutumbok itong bangag na administrasyon. Ngayong mas nangangailangan ng tulong, no? Ang mga kababayan nating binaha, dala ng bagyo, mas uunahin pa nilang bigyang focus itong impeachment trial kaysa sa mga ordinaryong mamamayan. Ako naman talaga. Ganyan nakabangag ang administrasyon ngayon. Pero bago ang lahat huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, wika na nga ng nakararami na tigilan na yan, no? Yung impeachment trial na yan sapagkat kitang-kita naman na ang mga kongresista natin di kayang harapin ang sariling gawa o kwento na pinaparatang dito sa ating Vice Presidente. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Alam niyo, isa ako sa kinasuhan Yung kaso namin, plunder. At tapos nakakatawa, pag announce na pa nila ng may plunder kami ng kadante at may warrant kami, syempre non-bailable, ikukulong kami. Yun naman si Secretary Manny Bonoan, ginawang state witness. Kaya nakakatawa talaga yung klase ng ustisya na nakita natin ngayon na panggigipit talaga doon sa mga nagsasalita laban sa korupsyon. Habang yung mga korap, sinasabi ng contractors, wala ka narinig na investigasyon, wala ka narinig na kinakasuhan. Sir, sa tingin nyo, tatagal po ito ng ilang araw, ilang linggo, in case na hindi makikinig ang pamahalaan sa panawagan ng taong bayan? Sa akin palagay, alam mo, marami na rin galit talaga Kahit naman sa Metro Manila, negative 31 na nga ang tinitingnan natin dissatisfaction ng mga tao. Hinihintay lang nila talaga na isang malaking pagkilos na talagang hihinto lahat. No? Hihinto yung ating bansa, magkakaroon ng pagkilos at pagsigaw na talagang ilabas na tong korupsyon at talagang tugunan. Kasi siguro hindi ko na masabi, no, galit na talaga yung mga tao. Biruin mo, tagal-tagal na, mag-iisang taon na magmula na nagsalita na dapat na parusahan yung mga na-involved sa korupsyon. Pero hanggang ngayon wala tayong nakikita. Lahat na nga halos ng mga na-involved talaga, naging state witness pa. Tapos yung nakikita natin ngayon, yung pamimili nila ng hustisya, batay sa kanilang politika. Kung sino kalaban, ikukulong, at yung mga kakampi naman ay pinagtatakpan. Sir, yung panawagan po ninyo sa government? Ako, yung panawagan ko sa gobyerno, maawa na sila sa bayan, maawa na sila sa bansa. Hindi na tama yung nangyayari dito sa ating bansa sa ngayon. Humihingi ang tao ng hustisya, humihingi ang tao na magkaroon talaga ng katotohanan, lumabas ang tama. Kay BBM? Ako naman, dati ko pa sinabi kay Pangulong BBM na yung kasi ng kanyang liderato na sinasabi na nga natin, yung korupsyon na nakita natin, nakaugat sa kanya. Sa pinakamataas na pwesto, kay Speaker Martin Romualdez, na hanggang ngayon walang kaso. Dati sabi nila may dalawang senador, no? Si Senator Joel Villanueva, may kaso daw, Senator Chis Escudero. Nung nagkabaliktaran na wala na, yung isang hindi bumaliktad, si Senator Jinggoy nanindigan, kinulong naman nila. At ngayon nga si Senator Marcoleta, wala akong nakikitang involvement talaga, no? Walang kaso na pinag-uusapan, pero yun, non-bailable ulit at plunder. At doon na nga, nadamay na rin ako. Kung Mike, ano po yung... Puta naman ba nangyari nito kabago-bago? Bakit nagkaganyan? Pinaka-depressed na section sir Putang ina talaga Dapat na-anticipate natin to Parado Ayan hindi gumalabas Kita mo doon tinan mo, ayan hindi gumalabas Hindi lumulusot So ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman ayun lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to bakit hindi naman ngang na-anticipate yun Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-stroke natin ng paganon. Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. Fix it, no cost to government, the contractor has to fix that. And then we have to just make sure that the water does not stay. Puta naman ba nangyari nito kabago. Bulacan, bumabaha NCR, Cavite, Batangas,
Ang dami pong bumabaha. Ang solusyon po ng pamahalaan, bukas po makikita nyo po yung solusyon ng pamahalaan. Alam nyo po kung ano po, tuloy ang impeachment trial. Putang, nakakapanggigil. Ang solusyon po ng pamahalaan, gumastos tayo ng 25 million. Kung ako po, gobyerno ngayon, tigilan nyo na yung impeachment na yan. I-attrash nyo na yan. Wala naman pala kayong ebidensya. Totoo po, wala naman po talagang ebidensya yung mga yan. Correct. Panay mga tamang hinala lang, panay mga unusual. Meron ba namang mga salitaan lang na unusual? Dinimanda nyo na yung Vice President? Salitaan lang na unusual? Yan po ang katotohanan. Imbes po na yung 25 million a day, gastusin na lang po para may makain tong mga nabahaan. Pambili po ng mga kumot, pambili ng mga sa evacuation center. Yung 25 million, marami pong mabibili yun. Wala naman pong katotoran yung impeachment ninyo. Nag-aaksaya po tayo. Dapat tayong mga tao, tinututulan na natin yan. Yan po ang malabis na pag-aaksaya. Wala pong katotoran. Wala naman po silang nirereklamo. Dapat may review. Ano ba yung nirereklamo nyo? Okay. Pag-aaksaya lang po yan ng pera. 25 million a day. Pukosan po natin, itulong po natin yung 25 million a day. Imaginein po ninyo, 13 days na ang nakalipas. 250 million yung 10 araw plus 75. 325 na po. 325 million na po ang nagagastos natin dyan sa lintik na impeachment na yan. Hindi po makatarungan. Okay po yan na gumastos tayo kung ang hinahabol po natin ay trilyon na ginastos sa flood control. Eto po, 125 lang yung hinahabol yung pera eh. Okay. Balik tayo rito. Pinag-uusapan po natin yung flood control. Ayon po rito kay Erwin Tulfo, pag may nakita kayo na mayroon akong flood control, I will resign. I will not wait for another day. I will resign. Kung mayroon akong flood control, wala akong flood control. Yan po ang tuloy-tuloy na sinabi ni Tulfo. Isa-isay natin ha. Wala siyang flood control. Pag may nakita kayong flood control siya, magre-resign siya. Galing, no? Palakpakan muna natin si Erwin. Gusto ko yung mga ganyang salitaan. Wala akong flood control. Kung may makita kayong flood control ako, magre-resign ako agad. Wala nang salitaan. Hindi na ako maghihintay ng kinabukasan. Resign agad. Pag may nakita kayong flood control. Ayos. Parang ako yan eh. New Year's resolution mo ba dong? Hindi na ako maninigarilyo. Binatukan ako ng misis ko eh. Bakit? Hindi ka naman talaga naninigarilyo. Bakit yan ang New Year's resolution mo? Erwin Tulfo, ang binibintang sa'yo, hindi may flood control ka ba o wala? Walang nagbibintang sa'yo. Nireview ko rin eh, kasi nalito ko eh. Teka, ano ba sinasabi nitong tao na to? Parang wala naman ako natandaan na pinagbintangan siyang may flood control. Alam niyo yun? Sinasagot mo yung hindi namang ibinibintang sa'yo. Ano ba yung inakusa sa kanya? Eto ang inakusa sa'yo eh. Nireview lang natin. Ayon sa salaysay ng isa sa mga miyembro na si Bernard Gumban, personal di umano siyang naghatid ng mga maleta ng pera sa bahay ni Tulfo sa Green Hills, San Juan. Sa unang pagkakataon, 2 maleta ang dinala, habang 6 na maleta naman sa ikalawang pagkakataon. Ano ba yung pinagsasabi mo may flood control ka? Ang sinasabi sa iyo, Tulfo, ang binibintang sa iyo, dinilibiran ka ng maleta. 8 maleta. Parang, pasensya ka na, senador ka. Pero munta nga yung mga katwiran mo. Magre-resign ako pag napatunayan ninyo, pag may nakita kayo na flood control ako. Hindi ka naman pinagbibintang na may flood control ka. Binintang sa'yo, meron kang maleta, 8. Diniliver sa bahay mo sa Green Hills.
Talagang kasinungalingan yun. Wala naman nagbibintang sa kanya na may flood control siya. Iba yung sinasagot mo sa mga bintang sa'yo. Okay. Punta na tayo sa iba pa. Isa-isahin natin. Ito po sabi ni Redon. Kinakailangan ilinaw natin to kasi sila Redon nanloloko na ng Pilipino. Redon says, defense delaying impeachment trial. Okay. Ayon po kay Redon, dinidelay daw po ng depensa yung trial, yung impeachment trial. Sabi po ni Redon, insistence of Vice President Sara Duterte's camp on refusing to stipulate. Alam mo Redon, eto baka kasi nalilito kayo na yung kaguluhan, paliwanag ko lang ng konti. Kasi total, bumaba na to si Redon. Hindi po totoo na dinidelay ng depensa yung trial. Napanood nyo naman kung paano po ang bagal ni Kapunan. 'Di ba? Ang tagal po niya. Hindi pa po nagsisimula, nanawagan na siya ng recess. Okay. Tapos, inuungkat nila, marami silang papeles. Ganito po yan. No? Ang gusto ni Kapunan, kaya po na-delay, hindi po kagagawan niya nung defense attorney. Kagagawan po yan ni Kapunan. Kasi instead na mag-present na lang kayo, ang gusto pa po nila, kaya nag-recess. Di ba? Pagtayo pa lang, nananawagan po ako ng recess. Bakit? Hindi po kasi ini-stipulate. Ano po ba meaning ng stipulate? Gusto po ni Kapunan at saka ng prosecution, ayunan ng depensa yung kanilang mga daladalang dokumento, aayon sila. Opo, tama po yan. Yun po yung stipulation. Correct. Bakit mo naman ayunan, hindi mo pa nakikita? Di ba? Kaya po tumatagal kasi pinapaayon mo sa amin, hindi pa nga namin nakikita kung ano yung daladala nyo. Okay, alam nyo po may pre-trial. Huwag po kayong papalin lang dyan sa mga yan. Sa pre-trial po, nilalabas nila yung mga ebidensya. Pag nagkasundo po yung bawat panig, tatatakan po nila yan, common exhibit po. Pag may present po itong, alimbawa, itong prosecution, may ebidensya sila, ayaw stipulate, ayaw ayunan. Sabi, teka muna, hindi kami umaayon dyan. O hindi na nga sila umayon Sa pre-trial po, dun po para mapabilis po, yung mga ebidensya nyong magkabila, kung ano yung inaayunan, okay na, tatatakan nyo na, common exhibit. In-stipulate nyo na, okay na. Ayaw nga pumayag nung depensa Ang gusto ng depensa, i-present nyo yan, dyan kung magpe-present kayo ng dokumento, i-present nyo sa trial. Ang gusto ni Kapunan, bago nila i-present, para mapadali daw, umayon na lang sila sa daladala nila. Nagdadrama nga. Alam na po ako may ideya na ako kung bakit po nila dinidelay. Kaya nila dinidelay kasi naghanda sila dahil hindi po nila makuha. Sa tingin nila, hindi po sila makakakuha ng 16 na boto. Ang ginagawa po nila, yung mga kapwa senador, pinagtatrabaho nila, dinidelay nila tong trial para masampahan ng kaso itong ng mga kapwa nila senador, yung mga kapwa nila senador na nasa kabilang panig. Or mapilitang bumaliktad yung mga totoong may kaso. Ibig sabihin, pag ikaw hinainan ka ng kaso at katulad ka ni Marcoleta, wala kang kasalanan sa tingin mo, hindi ka papayag. Hindi ka babaliktad. Di ba? Willing ka magpakulong. Kasi, anyway, makulong ka man ng 2 taon, pag nagpalit yung Pangulo, laya ka na Pero pag may magnanakaw ka talaga, malamang pumayag ka. Malamang bumaliktad ka. Bakit? Tutuluyan ka Pinapakita sa'yo, itong mga ebidensya namin Yan po yung, sa tingin ko yan, kaya nila dinidelay. Sila po nagde-delay. Pwede naman nilang i-present yung ebidensya Makikita naman ng lahat ng tao paulit-ulit lang naman yung tanong ni Kapunan. Wala naman po. Marami na po ako napanood dyan, humanga ko. Dyan ko lang po nakita si Joker Arroyo. Hindi ko naman kilala si Joker Arroyo. Naririnig ko lang si Joker Arroyo. Na siya yung nagsulat ng Constitution ni Cory. Before tong 1987, meron pang, kasi pinalayas nila sa Marcos, meron pansamantalang Constitution O yun, ang alam ko si Joker Arroyo. Yun lang pagkakalam ko. Pero dyan ko na nakilala na magaling Di ba? Sa trial na Pero si Kapunan, hindi pa natin nakikita. Maski patawa ni Kapunan, hindi rin nakakatawa.
Yun lang po ang click, yung niregla siya. Pero the rest, ang dali kasing patawanin ng mga tukmol eh. Magsabi lang, bilisan na natin kasi mag-ano pa ako, manunood pa ako ng Odyssey. Tawa na. Pukin, ano kaya nakakatawa dun? Sa madaling salita, mga kapatid, hindi po depensa yung nagpe-present ngayon. Ang nagpe-present po ng mga ebidensya nila, yung prosecution. Paano magiging kasalanan ng depensa na nade-delay? Papayag ba naman yung prosecution na i-delay ng depensa? Sila po yung nagpe-present eh. Ang gusto nila, ayunan nyo to. Kung hindi nyo ayunan to, magtatagal tayo. Bakit mo pa kami pinapaayunan yan? Kahit ba magtagal, wala rin naman kayong ipe-present na. Simple lang po yan eh. Dito po sa confidential fund, ang importante po sa confidential fund, eto lang. Patunayan nyo na napunta kay BP Sara yung mga misuse na yan. Kasi kung misuse lang po yan, hindi po yan impeachable offense. Hindi po lahat ng paglabag ay impeachable. Parang jaywalking lang yan. Hindi mo pwedeng impeach si BP Sara dahil sa jaywalking. Ganyan lang din po yung paglabag dyan sa COA. Sabi nyo, misuse. Dahil instead na ipambayad sa reward, pinambili ng gamot. O di, misuse nga talaga yun, pero hindi po ninakaw. Para mo po ma-impeach si BP Sara, una, patutunayan mo na ninakaw yun. Na wala talagang biniling gamot, kundi ninakaw talaga yun. Okay. Kung hindi po yan ninakaw, misuse po. Misuse dahil, kunwari, binili pala ng gamot. Sa pagkakaintindi ng COA, hindi pwedeng bumili ng gamot. Pagkakaintindi lang ng COA yun eh. Walang pagnanakaw, walang graft and corruption, wala ring plunder kung hindi mo binulsa yung pera na yun. Ako'y nagpapasalamat kay Senator Ping Lacson kasi tinumbok niya yung pinaka-importante. May security clearance ka ba? Kasi klarado na kailangan may security clearance ka dahil confidential fund eh. How do you appreciate the information that you will get? Considering paper audit lang ang ginagawa, kung wala kang security clearance, may interpret mo siya na iba. Opo. Dito muna tayo sa pagtatanong naman. Kasi ang punan ng iba, masyadong hype itong si Attorney Kapunan. Well, matagal na siyang naging personality compare kay Attorney Powa. Kinumpara siya kay Attorney Powa na sinasabing mabait masyado si Attorney Powa. Kasi kung pagbabatayin natin yung mga abogado ng depensa, ng prosecution, nakikita natin yung kanilang mga personalidad po. Prof, no? Yung sa mga una. Meron ba nakita kayong advantage o disadvantages? Parang nakasama ba ito sa prosecutor na masyadong hype kumpara dito sa mabait na klase ng abogado pero matinik din na klase lalo na dun sa mga pagtatanong po, Prof? Admar, maganda yung tanong mo, no? Siguro, puntahan natin bakit ang pinili ni Vice Presidente ang mga bata, no? Compared dun sa private prosecutors na talagang mga veterano, no? Makikita mo dun sa grupo ng defense, makikita mo yung ibang atake nila, hindi traditional, no? Pero makikita mo on their own, kulang siguro sila ng number of years of experience, pero hindi mo maisasatabi yung academic accomplishment at saka yung number of years rin sa trial work, no? So, maganda yung balanse. Siguro mas technical dahil talagang pinupuntohan niya isa bawat pahina, bawat assertions, bawat stipulations, talagang tinitingnan nila. Kasi nga, again, nung nagsimula tayo, di ba ang sinasabi, ang burden of proof nasa prosecution, hindi nasa defense. At makikita mo, kaya sila marahil ganun ka-technical. Maganda na rin yung ginawa na pagpapaliwanag after every trial date para maintindihan ng taong bayan. Yun nga lang, masyado pa rin technical. Yung kay Attorney Kapunan, talagang showboat. Talagang
yung mga side comments niya, usually yun ang nako-cover, 'di ba? Yung sinabi niyang gusto niyang umupo, yung gusto niyang umuwi na dahil manonood pa siya ng isang what do you call this? Isang Palabas sa show. sine. Oh. Oo, 'di ba? At saka yung isang sinabi niya na scam. Mahilig siya na after the engagement, biglang she is already addressing the public outside of the impeachment court. Kaya makikita mo yung kagalingan niya sa pag-pivot at sa bitaw ng mga salita na ipipick up, no? Yun ang difference. Pero sa tingin ko, yung mga bata can relate very much with the young lawyers. Very sharp. Nakita natin ngayon, kung umpisa, nandun si Attorney Sison, si Attorney Poa, si Attorney Binluan, si Attorney Narbasa. Ngayon may bago. Yung si Attorney Ferrer ba yan? Christine Ferrer. Babae na, tax lawyer, practitioner. So, makikita natin may iba't ibang strategiya at iba't ibang style ang ginagamit ng bawat lawyers. Pero ano ang pinakamatindi dyan? Hindi natin nakikita ang public prosecutors na nagsasalita. 'Di ba? Bakit parating private prosecutors ang inyong inaalaw? 'Di ba? Yun yung sa akin kasi wala namang civil case yaan. Hindi naman impeachment 'yan. So, bakit sumasali at binibigyan ng malaking spotlight ang private prosecutors? Dahil hindi ba kaya ng public prosecutors to engage? Kasi produkto yan ng kanilang 2 beses ng impeachment, di ba? So, I was expecting yung public prosecutors will show the way and will just be guided by the private prosecutors. Pero dun sa 2 charges, nakita natin parehong private prosecutors yung nagli-lead. Opo. Siguro strategy ba na nakikita nyo po sa panig ng prosekusyon na gamitin nila itong mga kilala o di kay matagal na naging personalidad sa kanilang larangan, mga laging nakikita sa balita, lalo na yung mga kritiko na kay Vice President Sara Duterte, para ma-intimidate ba ang kalaban at may nakita ba kayong katiting na na-intimidate yung depensa dito, Prof? Alam mo, sa tingin ko may certain degree of intimidation kasi mga bata nga di ba? Nenervyos din yan, hindi sanay. Pero in fairness, the young lawyers of the Vice President are putting up such a good defense. Kasi they do not allow any inch na hindi kino-contest yung sinasabi ng prosecution. Whereas ang mga congressman, they are just there watching, etc. But it's actually the private prosecutors leading the way. Dito naman tayo sa performance ng mga presiding ng mga senator judges po, Prof. Ano naman yung mga tumayo lang hindi ko lang alam kung bakit hindi tumatay yung iba. Makikita natin ano yung mga punto, yung sinasabi nila saglit na parang yung mga bash ng mga hindi nakakagets doon sa punto ni Senator Padilla. Nag-expect ka ba na ganun na kung buga totosin tama pala meron pang mga malimit na nagtatanong doon, si Senator Villanueva, sina Soto, Pangilinan, Hontiveros, Lacson, pati ang presiding officer at ang Senate President. Ano ang mga assessment mo sa kanila, ma'am, kung meron man? Prof? Klarado. Sige po. Klarado na may linyahan na. Hello? Go ahead po, Prof. Medyo na ano lang yating. Klarado. Naririnig niyo ako? Go ahead po. Malinaw na po. Oo. Klarado na may linyahan na. Kung titingnan mo yung pagtatanong ni Senator Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, klarado yung linyahan versus si Senator Padilla,
si Senator Marcos, 'di ba? To a certain degree si Senator Loren Legarda, at kahit yung presiding officer. Doon sa presiding officer, katulad ng sinabi ko sa inyo, mahalaga ang lawyer kasi makikita mo yung jurisprudence sa ruling niya. Lumabas yan dito kay, anong ang pangalan ng COA? Wamil. Wamil? Opo, Attorney Wamil. Roderick Wamil. Ano? Oo. Oo, yung si Attorney Wamil, 'di ba siya yung huling nagtanong? At site ng Article 81 ba noong joint memo na sinasabi doon na yung paano mo ititreat ang notice of disallowance at saka yung, sorry ha, I'm trying to reach sa notes ko, hindi ko matandaan yung sinabi niya na, I'm sorry. 8.3 ng Joint Memo Circular tungkol dun sa AOM, tungkol sa notice of suspension, notice of disallowance. Makikita mo sunod na tinanong ni presiding officer at talagang interpretation lang niya. In fact sinight pa yung natatandaan niyo yung jurisprudence ng 1 versus 1, no? So klarado na on the ball naman si presiding officer. Yun nga lang, sometimes may tendency siya to be lenient, not to call, not to make a ruling na out of order. Siguro mas ine-extend niya yung respect doon sa mga katulad ni Attorney Kapunan, no? Doon sa pagtatanong naman, makikita mo si Senator Marcos pointed ang tanong niya. Si Senator, hindi ko maintindihan bakit ganun na lamang ang asar ng iba kay Senator Padilla when in fact in 2 instances talagang spot on. Yun yung tinanong niya na meron ka bang nakitang anomalya? 'Di ba? Yes or no lang yung tanong niya. Tapos umupo na. Maganda rin yung ginawa niya sa paglalapat ng mga impormasyon ng paggastos sa confidential fund at saka yung certain dates ng CPP, NPA, NDF, no? So makikita mo iba ang takbo ng isip ng isang Robin Padilla, ng isang Amy Marcos, and for that matter, yung si Pangilinan, Hontiveros, and Aquino. So, yung iba hindi pa natin nakikita kung saan sila pumapanig, pero nagulat ako dun sa tinanong ni Senator J.V. Estrada na point blank rin tinanong niya, meron ka bang nakita na kahit isang kusing na kumita ang Vice Presidente? So pointed, despite all the interpretation by Attorney Wamil, yun lang naman ang tatanungin mo, kumita ba siya? Nambulsa ba siya? Nawala ba ang pera? Ang lumalabas dun sa testimony, kulang ng mga dokumento, kaya nagkakaroon sila ng notice of suspension, notice of disallowance, pero hindi naman final yon. Kaya nga, mali yung sinabi ni Attorney Wamil na may prima facie evidence. Still, it is not a final thing because the final will be coming from the Supreme Court once the Vice President elevates the ruling of COA. And dito sa mga ano na ito, doon sa maraming na question doon sa grave threat. Dito na naman sa Article 1, anong ina-expect nyo naman po sa same na taga-COA rin, COA ICFAO, na magte-testimonya na unsa mi siya kahapon sa Lunes, possible po, Prof, magiging same pa rin ba yung mangyayari dyan? May bigat pa ba? Consider na ito yung nangyari? Alam mo, tama dun si Attorney Ferrer eh. Kasi yung evidence na
present nung second witness is not from congressional hearing by the Committee on Justice and the committee, yung Quadcom. Kasi pati transcript di ba? So, paano magkokomentaryo ang isang tao na hindi ating second witness is I think resource person ng committee. 'Di ba? So, ano yung ang kaya lang niyang pag-usapan ay yung from the time na nawala si Attorney Wamil dahil nailipat na to the present time na kanyang tinitingnan yung submission ng Office of the Vice President and the DepEd. Admar, maganda yung sa DepEd, no? Siguro pupunahin ko yan kasi makikita dun sa DepEd na paggastos, talagang ginastos para protektahan ng mga estudyante. Ngayon, kung ang iyong eskwelahan kung saan ang anak mo nag-aaral ay hotbed ng recruitment, whether that is recruitment for the left, recruitment to sell drugs, recruitment for sex trafficking, harassment, terrorism, di ba? Gusto niya maging protektado ang mga eskwelahan. Kasi kung titingnan natin yan, basic and secondary education yung hawak ng DepEd. Hindi ba mahalaga yung paggamit niya ng congressional, ng CF, confidential fund, para protektahan ng mga estudyante? Dapat ikatuwa ng mga parents yan. At maganda rin yung sinagot na wala silang nakikita na binulsa ng Vice Presidente. So, nasaan yung smoking gun? Second charge na to, wala na tayong makitang smoking gun when it comes to both the conditional threat at saka itong confidential fund. Yan ay sa prosecution lamang, no? Hihintayin natin yung defense pag natapos ang prosecution doon sa dalawa pang charges bago mag-offer ng evidence at witness ang defense. So doon natin makikita yung kabuuan. Siguro i-hold muna natin ang ating judgment pero critical doon, walang smoking gun.